Pisces! Welcome dito sa iyong reading. Feb 11 to 28. Itong reading na to. Tingnan natin kung ano yung mga messages na nakalaan sa'yo. Mga dapat mong malaman. Keep on watching kung gusto mong marinig lahat ng mga yan. Thank you sa pag-drop by, Pisces, para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Maraming salamat at malaking tulong po yung inyong pag-subscribe sa aking channel, pag-follow sa aking page. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, kahit na ano pang gender ninyo, lahat kayo welcome dito sa reading na ito. Ano to? Bright future. Uy, Pisces, ang ganda oh. The darkest hour is just before the dawn. Malapit nang matapos ang iyong struggles, Pisces. At ito ay mapapalitan ng bright future. Marireveal na itong path na ito papunta sa iyong bright future, Pisces. At kung dumadaan ka man sa period na mahirap, no? Nandun ka man sa dark times mo, dark night of the soul, kung nararanasan mo yan, ayan na yung bright future na nag-aabang sa'yo pagkatapos niyang dark night of the soul or dark times na pinagdadaanan mo. So, yun yun. Basically, meaning netong card na ito. There's a bright future ahead of you, Pisces. Something to look forward to kahit gaano kadilim itong pinagdadaanan mo sa ngayon. Basta ano lang, keep on going lang, have faith, and merong bright future na naghihintay para sa iyo. Ayan o, may ascension ka. Ano to? Ascension, ito yung pagle-level up, Pisces. Ayan o, magkakaroon ka daw ng spiritual growth, higher awareness, to the next level ka sa consciousness mo. Ikaw ay nag-elevate. Ikaw ay nagtatransform. Umaangat ka eh. Ayan o. So, ikaw yan na nag-i-evolve. Continuous yung evolution mo. Continuous yung pagle-level up mo. Pisces. To the next level or to the ibang level ka na talaga, promise. After neto, di ba sabi ko nga merong dark night of the soul dito. Search nyo yung dark night of the soul kung hindi nyo alam. Teka lang. Dark night of the soul. Ayan. Dark night of soul. Check natin. Ito ay passive purification according dito sa Google. Tinitignan ko siya eh. Para lang masabi ko sa inyo. Ayan o. A profound crisis of meaning or a period of spiritual desolation where a person feels completely disconnected from their sense of purpose, identity, or the divine. Pero yun nga yun, yung dark night of the soul na pinagdadaanan mo, yun yung dark times na tinutukoy dito sa card na ito eh. And after nyan, sabi ko nga parang kasunod nun yung bright future mo, kasunod nun yung ascension mo, ayan no? Spiritual transformation, spiritual leveling up, yung kapalit ng dark night of the soul na yun. So definitely, merong pagle-level up sa'yo, spiritually, Pisces. Mirror, mirror. Ano to? Ito daw yung mga reflective relationships. Kumbaga, mini-mirror nyo yung isa't isa eh. What you see is you. It could be na kung ano yung mga kinakaharap mo dito sa person na to, pwedeng meron ka rin nung ganun. Like trauma, halimbawa. Example lang example ko lang yun. O halimbawa,
nami-mirror niya yung isa't isa kasi pareho kayong merong ganitong pinagdaanan nitong person na 'to. So, puwedeng yung wounds mo, nakikita mo rin sa kanya, 'no, yung mga kung ano man yung mga identical sa inyong dalawa na nami-mirror niyo sa isa't isa nitong person na ito. Kumbaga may mga ginagawa siya sa'yo or may mga ginagawa ka sa kanya na yun, mirroring dahil meron din siyang kumbaga gano'n din kasi siguro yung pinagdaanan niya or gano'n din siguro yung ugali niya, alam mo yun? Kaya parang mini-mirror ninyo isa or parang ano, kung ano yung pinapakita niya sa'yo, yun lang din yung pinapakita mo sa kanya and vice versa. Kung ano yung binibigay niya sa'yong treatment, kung ano yung ginagawa mo, parang ibinabato lang din niya or binabalik din niya sa'yo yun. Puwedeng gano'n. Puwedeng gano'n yung eksena dito. Okay? O halimbawa, nagiging passive siya. Kapag passive siya, nagiging passive ka lang din. Nananahimik ka lang din. Alam mo yun? Parang gano'n. Parang gano'n yung behavior ninyo sa isa't isa nitong tao na 'to. Real, commitment issues, afraid to settle down. Ayun. So, lumitaw yung problema. Bakit nagkakaroon ng mirroring? Kasi pwedeng itong tao na 'to, takot siya sa commitment. Ayan o. Avoiding commitment, afraid to settle down, takot siyang mawala yung kanyang freedom. Alam mo yun? It's complicated. Gusto ka niya, pero ayaw naman niya mag-commit 100%. 'Di ba parang ang labo nung gano'n? 'Di ba? Or baka ikaw 'yan kasi puwedeng vice versa, puwedeng energy mo, energy ng person na nakaka-connect. 'Yan yung connection na hindi naman walang mga guarantee or hindi siya makapangako kung alam mo 'yun, na magko-commit siya sa'yo or pakakasalan ka niya, yung mga gano'n. Mga taong ayaw pang magpatali, 'yan. Kasi nga mas parang ano, mas preferred niya yung freedom, kaysa i-commit niya yung sarili niya. Feel ko lang. Yung person na yan is hindi pa siya hindi siya ganun ka-solid when it comes to pagko-commit. Malamang pag ganyan, ina-avoid niya yung mga usapan na kailan tayo magpapakasal, ano yung mga plano. Pag matagal na kayo magjowa, tapos ganyan pa rin siya, wala pa siyang nababanggit or plans about the future ninyo, pwedeng ganun siya. Siya yung tao na wala pang balak magpakasal, mag-commit. Okay? Two of Cups reverse. Ay, Empress, Page of Swords. So, may Taurus, may Libra, pwede rin may ibang air, Gemini, Aqua, pwede rin may ibang Earth, Taurus, Virgo, pero andyan din yung mga water. So, lahat ng elements nandito, Earth, wala ang fire. Ang wala lang dito, fire, pero yung Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aqua, Cancer, Scorpio, Pisces, nandito. Oh! Andyan ang Empress. Nandyan ang Ten of Cups. Kaya kung gusto ninyong magbuo ng family, ito yung card ng fertility. Conception, pregnancy, Pisces. Andun yung tendency na makabuo, makagawa ng baby, or mag-start ng family. Ayun yung nakikita ko parang may isang tao rito ayaw niya mag-commit, ayaw niya magpakasal, pero merong isa sa inyo na gusto niyo ng magpakasal, mag-start ng family. Pwedeng hindi kayo, merong hindi kayo tugma.
Kasi yung isa dito, no, ayoko pa, hindi pa ako ready para magka-baby, magpakasal, magsama. Pero yung isa, ang energy niya is screaming na, okay, gusto ko na magkaanak, gusto ko na magsama, gusto ko na ng pamilya. So pagdating dyan, hindi kayo tugma. Itong person na to. Yun yung napipili, Two of Cups reverse. Hindi kayo hindi kayo on the same page pagdating niya sa bagay na yan. Sa pagpa-family, pag-anak, pagpapakasal. Pwede yun yung conflict ngayon sa inyo. Yan kasi isa pa to, parang magkaibang path yung magkaiba kayo ng path na gustong tahakin eh. Tama yung sabi ko na hindi kayo on the same page nitong person na to. Pwedeng magkaiba yung mga goals ninyo, priorities ninyo sa ngayon, pwedeng ganun. Hindi naman ibig sabihin na hindi nyo love talaga yung isa't isa, kaya lang hindi kasi aligned yun. Hindi aligned yung mga gusto ninyong gawin sa ngayon. Yung mga goals nyo or priorities nyo, hindi kayo aligned nitong tao na to. You're not on the same page. You don't feel the same about something, kaya hindi kayo nag-agree. Kaya walang may isa katuparan pagdating nyo sa bagay na yan. Actually, nakikita ko rito is pwede kayong mag-part ng ways, by the way. Nakita ko yan with the Two of Cups reversed and Two of Swords reversed. Pwede kayong maghiwalay ng landas. Dahil lang dun sa mga differences na yun, dahil lang hindi kayo magkasundo pagdating dun sa mga bagay na yun. Empress, by the way, pwedeng abundance yan. Fertility, kagaya ng sinabi ko, whether itong baby na to, pregnancy na to is sa'yo or sa family ninyo, kung hindi man yan sa'yo. Pero kung halimbawa na hindi ka pa nakakapag-asawa, Pisces, at kung nangangarap ka na balang araw kung magkakaroon ka ba ng family, anak, mukhang oo. Ayan yun yung indication sa future mo. Kung single ka pa sa ngayon. Tingin ko makakapag-asawa ka naman eh. Pero itong current person mo, kasi may commitment issues to, baka hindi ito yung mapangasawa mo. Feel ko lang. Pero in the future, nakikita ko na magkakaroon ka ng anak, asawa, pamilya. Actually, masaya. Masayang family. Okay? Pero itong person dito sa present mo, tingin ko lang baka mag-part pa kayo ng ways niyan. Pwedeng hindi siya yung makatuluyan mo. Kasi nga hindi kayo aligned nitong person na to pagdating sa goals ninyo. Sa direction or path na gusto niyo yung tahakin. Okay? So mukhang may good news na paparating sa'yo. Hindi ko alam kung ito ay may kinalaman sa career mo, Pisces. So page yan. Pwede itong opportunity or good news. Uy, magandang balita talaga, page. Ayan For importanteng information na ine-expect mo, Pisces, ito na yung hinihintay mong mensahe, message, information, paparating na. Page is an indication ng beginning. Pwede rin na may mga bago kang sisimulan na related sa career mo or sa personal na endeavors, kung ano man itong mga personal goals mo, pwede rin naman. Nakikita ko rito na may pagpa-part ng ways ngayon nga sinasabi ko, whether parting of ways sa relationship or parting of ways pagdating sa sa company, sa trabaho, yung iba sa inyo. Pwedeng mag-resign kayo, malis kayo dyan sa company na yan. Pero nakikita ko, kung mag-resign man kayo, mag-decide kayo dito na mag-move forward, umalis, mag-move on na lang. Meron ka namang panibagong simula with the Page of Swords. And kung makakahanap lang din naman ng kung ano man yung magiging kapalit niyan, kung sakaling alis kayo, mukhang magiging masaya ka doon sa next na lilipatan mo or mapupuntahan mo, relationship man yan or company.
Okay? Ace of Coins. Merong something dito na hindi siya ganun kabongga sa umpisa, Pisces, pero may potential pa rin dito sa tingin ko kung ano man ito. Basta alagaan mo lang, tutukan mo lang yan. Pwedeng sa umpisa, hindi ganun kataas yung kikitain mo dyan, alam mo yun, or hindi ganun kalaki kagad yung progress, pero mukhang may potential dito. Wapa tayo ng fortune cards. Ano pa ibang paparating sa iyo, Pisces? 1, 2, 3, 4. Box! Meron ka marireceive. Ayan, o. Pwedeng gift or anything na matatanggap mo. Maganda to for sure. Pisces. Material man ito or hindi. Ay, psychic ability, trust your intuition. Sabi nung card mo, Pisces. Alam ko yung mga Pisces, water signs. You're highly sensitive or intuitive. Malakas yung mga pakiramdam ninyo. So, gamitin mo yung intuition mo during this time, no? Kung meron kang nafe-feel ngayon, mag-trust ka sa intuition mo. Club. Someone will try to make you do something against your will. Ito yung person na magpupush sa'yo. Itatry ka niyang pwersahin kahit na ayaw mo. Ito yung person na parang imamanipulate niya na gawin niya yung gusto niyang gawin mo kahit na ito ay hindi mo dapat gawin or labag to sa kalooban mo. Kung sino man yung tao na yan. Ipupush ka niya sa limits mo Or ipipressure ka niya para lang gawin mo yung gusto niyang gawin mo kahit na hindi mo dapat gawin yun or ayaw mo. Key. Usually yung key ay meron tayong na-unlock. It could be bagong kaalaman or basta meron kang na-unlock like bagong opportunity para kumita. Maraming bagay itong pwede mong ma-unlock, Pisces. Pero isa na yung kaalaman kasi nandyan yung Page of Swords. Kasi parang may bagong idea rito, may bago kang matututunan, bagong information. At kung ano man daw yung mga problem mo, Pisces, mukhang magiging successful naman daw yung outcome dito. So may success, tsaka meron kang something na maa-unlock. Closing messages mo. Ostara. Ano pa? What the angel card. Ostara muna tayo. Ayan yung card na nahugot natin. The white hair will cross your path, enlightening you with a sense of trust and belief that things will be more beautiful from this day on. Narinig mo ba yun, Pisces? Sabi dito, mula sa araw na to, things will be more beautiful. Things will be more beautiful, things will become better. Rejoice in knowing what is to come and step forward into the new, leaving all your fears and worries behind. The white hair will guide you through this time, enveloping you in magic and mystery. Affirmation. I am guided and receive more beauty in my life. Ayun yung receive. So, from this day forward daw, Pisces, mula sa araw na to, ay magaganda yung mga darating sa'yo. Diba yan nga yung bright future kanina ba? Okay? Angel card mo. Anong message? God created you with special talents and gifts. Embrace your uniqueness. You are extraordinary. Diba? That
That's what makes us special, each of us. Lahat tayo po ay unique. 'Di ba? Tayo ay nag-i-stand out sa ating uniqueness. Siyempre lahat tayo special. Pero meron talagang special ingredient na nilagay si God sa bawat isa sa atin, na unique 'yun sa atin. Kaya i-embrace mo yung uniqueness mo. And alam mo 'yun, igamitin mo itong mga special talents mo na ito. Okay? You are special like everyone. Pisces. Kung nakakalimutan mo yan, pwedeng reminder yan sa'yo. Godspeed, babush!